guys! Welcome sa final part ng The Answers. Okay, so wag na nating patatagalin pa. Simulan na natin. From Jen O. How did you learn Japanese language? Gusto ko rin kumanta ng Japanese. Can you send me a link ng easy song lang? So, unang natutunan ko po talaga na language ay Japanese. Yun, parang natural way. Kasi Japanese yung salita ng papa ko, ng mama ko noon, and yung mga kuya ko, tapos sa TV. Ayan. So, kung gusto nyo malaman ang mas detailed, ilalagay ko po yung link kung saan gumawa ako ng video ng how to learn Japanese. Tapos, sa easy song, siguro, yung madaling kanta, let's just say na parang common na kanta, na kinakanta sa karaoke dito sa Japan, is Story by I, diba? Sa mga taga dito sa Japan, alam na alam nyo yan. Mga kantang yan, laging kinakanta yan sa karaoke. Okay, tama na. From Sophie's Vlogs, hi sis! May tanong po ako, paano ka po nag-start sa YouTube? Nag-start ako almost 3 years ago. Una, phone lang yung gamit ko. Tapos, dati kasi mahilig akong gumawa ng mga video sa Instagram. Alam nyo yung, nung nagkaroon na yung pwede kang mag-video ng kahit hindi dire-diretso. Like, i-hold mo siya, nagre-record siya. Tapos, pag binitawan mo, parang magsa-stop lang siya dyan. Hanggang sa mabuo mo yung 1 minute. So, parang, doon pa lang na-realize ko na yung cut. So, parang natuwa na ako. Nasabi ko, ay, nakakatuwa naman yung ganito. Tapos, nanonood pa ako ng mga vlogs. Ang unang napanood ko noon, si Navy Doc Wife at saka si Icy Rose. So, Icy, taga dito siya sa Japan. Si Mayumi naman, si Navy Doc Wife ay nakatira siya noon sa Amerika. Pero half Japanese siya. So, parang natuwa ako. Parang naisip ko, ako din, try ko kaya. So, dun na nag-start. And hanggang ngayon, consistent pa rin ako sa pag-vlog. Once or twice or sometimes thrice a week, meron akong video. From Jessie Quets, dahil V-month sis, ito yung question ko, medyo late na, no March na ngayon. So, ayan, share your mama and papa's love story. Love story nila, yun yung time na si mama hindi na siya nag-expect na magka-love life and si papa ganun din. Pero nung nagkakilala sila, nagka-click, tapos hindi pa masyadong marunong nun mag-Japanese si mama, si papa yung nagturo. Tapos hindi rin marunong magluto si mama nun, si papa din yung nagturo. Hanggang sasabi nga ni mama, pinamana na sa kanya ang pagluluto at paglilinis. Pareho na silang may mga anak. May 4 akong kuya, tig-2 sa kanila. So, ayan, kaya super happy sila na naipanganak ang kanilang unika iha. From Cam's World, favorite skincare products. I don't have a perfect skin. Alam nyo naman yan. Pero, yung masasabi kong paborito ko talaga, sa toner, ito yung Hatomugi Keshosui na naipakita ko rin sa The Answers Part 2. So, ayan, gustong gusto ko siya. Kita nyo, konti na nga lang siya and super mura pa niya, super affordable. Sa cream naman, itong Tonyu Isofurabo, matagal na akong gumagamit ng product na to and never ako nagkaroon ng breakouts na dahil dito. Sobrang mild niya lang sa skin and talagang nakaka-moisturize siya. 1,000 yen lang ata ito and ano naman, sobra kasi siyang parang sobrang sticky ng kanyang texture kaya parang kahit konti lang yung ilagay mo, magsaspread talaga siya. Pero ako kasi yung ginagawa ko, talagang parang binababad ko siya. Una, bonggang toner muna. As in, maraming toner. Parang maglalagay ako, tapos gaganyan-ganyanin ko hanggang sa matuyo. Pag natuyo, lagay ulit. Pag natuyo, lagay ulit. Paulit-ulit ko siyang ginagawa. Tapos, pag medyo nagsama na ako or na-feel ko na enough na, ito naman yung nilalagay ko. Ano lang, isang layer lang nito. Kasi, sabi nga nila, mas importante daw yung toners. And for eye cream, ito yung ginagamit ko from Tonyu Isofurabon din. Okay din naman siya. Kagaya nitong cream na to, nakaka-moisturize din. Ginagamit ko siya day and night. Pero napansin ko, kapag ka naglagay ka nito before ka mag-makeup, kapag ka lalagyan mo ng powder, I'm not sure kung depende sa powder, pero yung ginagamit ko, yung powder, minsan pati yung BB cream, na-try ko na rin yung BB cream, para siyang namumuo-muo. So, hindi siya advisable kung mag-makeup
ka tapos gagamit ka na to. Or pwede kung super duper light lang na powder. Pero feeling ko yung BB cream hindi. And yun sa lip cream naman, itong sa Vaseline na super cute na lalagyan, super liit niya. And kitang-kita nyo naman, merong pang tira yan. Nakikita nyo medyo may pagka-pink-pink pa siya. So, syempre, kailangan simutin. So, ganun ko siya kagusto. Ramdam nyo pa? Ginagamit ko to before ako matulog. Tapos, pag umaga kasi, yung ginagamit ko, yung sa Maybelline naman, yung may kulay na lip balm. Pero, ayan, ito yung ginagamit ko sa gabi. Maganda rin yung sa Nivea, actually. Before ito, yung Nivea yung ginagamit ko. Parang hinahanap ko lang kasi kung alin yung mas hihiyang sa akin and gusto ko din yun. From Lady Weng, hello sis, ba't ang cute mo? Hindi ako cute, as in. Lalo na sa personal. From TJ Aldea, hello kuya. Ask ko lang po, kailan makakasama si Marie sa vlog mo, te? Miss ko na siya. Makakasama ko siya, I think siguro by the time na i-upload ko tong video, mga after 1 or 2 weeks nun kasi pupunta ako sa kanila. At ito, from Android's Diary, uy, magtatanong din ako ha, silent subscriber here. Do you see forever kay Sam? About kay Sam to, kaya lang na i-upload ko na kasi yung video na yun, kaya dito ko nasasagutin. Do you see forever kay Sam? Oo, feeling ko talaga siya na yung forever ko. Char! Nahiya ako bigla. Please answer with both your heart and mind. So, yeah, with both my heart and mind, feeling ko siya na. Kasi parang feeling ko, never akong naging ganito ka-comfortable sa isang tao. And si Sam, kahit na mas matanda ako sa kanya, kasi si Sam is 22 pa lang, pero hindi siya mukhang 22 mag-isip. Hindi kami masyadong nag-aaway, or kung mag-aaway man kami, napaka-cool lang niya magdala ng sitwasyon. Ako yung, alam niyo yung parang nagiging nagger, yung gano'n. Pero siya, yung tipong parang, tapos ka na. So, mag-aaway pa ba tayo? Magkakabatirin lang naman tayo mamaya. Nagsasayang lang tayo ng oras. Parang ganun lang. Parang tatay mag-handle ng sitwasyon. Sobrang importante nung ganun sa relasyon. Kasi, what I learned from my 5 years na relasyon sa first boyfriend ko is kahit na gano'n nyo ka-love yung isa't isa, kung wala talagang pag-uunawaan, tiwala, wala talagang mangyayari. And si Sam, consistent siya talaga sa pagiging good boyfriend. Never niya akong binigyan ng rason para mag-alala. And, yun, si Sam naman, hindi ako nag-check ng mga bagay-bagay sa kanya. Hindi ako nag-check ng computer niya, hindi ako nag-check ng phone niya. Pero, okay lang sa kanya. I mean, hindi niya man direktang sinabing okay lang. Pero, parang lagi siyang, tingnan mo, wala kang makikita dyan. Parang ganon. Pero, ayoko na kasi yung ganon. Ayoko nang balikan yung ganong klaseng relasyon na parang laging mag-check, tapos more hurt ka. Ayoko na nun. What are your goals in life? Sana makapag-travel ako around the world, and syempre sana magkapamilya ako, and yun, mag-ipon pa ng mag-ipon. Yun yung mga goals ko. Papunta ka na ba doon sa settling down stage, or may mga pangarap ka pa na nais mo munang ma-achieve? Never pa namin napag-usapan ni Sam, and siguro hindi ako ready pa anytime soon. Yung halimbawa sabihin mong this year, parang hindi pa ako ready. Hindi ko alam next year. Tapos yung pangarap ko naman ay mag-travel. So, ayun, gusto ko kasama ko si Sam. Kaya, yun, hindi naman nun na-affect yung kagustuhan ko mag-settle down. This is a bit personal. You may not answer. When did your parents started to allow you to be liberated? Liberated. Paano po sabihin liberated? Hindi naman kasi ako nagka-club, or kung yung halimbawa pumupunta-punta ako kay Sam or pumupunta-punta ako sa boyfriend, siguro nag-start lang kasi akong maging ganun, mga 27, 26 na ako. So, hindi naman na siya edad na parang si mama super maghihigpit. Kasi before that, napakamanang ko eh. Hindi ako masyadong lumalabas. Or kung lumabas man, hindi ako ganun ka-late umuwi. So, never naman nagka-problema si mama sa akin. Would you do the same to your future kids?
You mean yung ano? Yung parang pumayag maging liberated? Well, how I wish ha, na yung mga anak ko, mag-start silang maging liberated mga 26. Kaya lang feeling ko sa panahon ngayon, napaaga na ng paaga yung mga bagay-bagay. Medyo mahirap na. Feeling ko kasi, of course, hindi ko masasabi kung magiging anong klaseng magulang ako kasi hindi pa naman ako magulang. Pero, ayoko yung maging magulang na bawal ng bawal kasi feeling ko talaga kapag ka masyadong hinihigpitan, mas lalong hindi mo siya mababantayan. Kasi ganun yung mga nangyayari kapag ka pinagpapawalan mo, magtatago yan. So, I'd rather have a very parang super open lang na relasyon sa magiging anak ko para updated ako, para alam ko. Sabi ko nga kay Sam noon, siguro pagdating ng panahon na magkaroon kami ng anak, ganyan, pag halimbawa makikipag-date, papayag tayo, pero susundan natin siya, babantayan natin. Bahala na. Basta how I wish na mas maging late. Wishing you all the best, Kate Delicious. Nakakatuwa kang panoorin lalo. Thank you so much. Mabuti kang anak. Your parents are lucky to have you. More power to your channel. Thank you so much. Sobrang sweet ng sinabi mo. And nag-enjoy ako ang dami mong tanong. Thank you so much guys sa mga nagtanong. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng video na to. Nga ang labas ng lola nyo. So, ang next ko na gustong gawin ay mga assumptions about me. Pero, wala pa kasi ako, medyo marami pa akong mga kasunod na mga tag videos or na ibang videos or vlogs. Kaya, magpo-post na lang ulit ako. Pero kung meron na kayong pang assumptions about me, comment na lang po kayo dyan sa baba. Kasi baka hindi mapansin ng iba tong ano eh. Kasi diba baka ini-skip ng iba, hindi na mapansin itong last part. Okay, so thank you so much for watching. Maraming salamat guys sa next video or vlogs ulit. Bye!